Nahihirapan ka ba kasambahay na i-budget o i-manage ang iyong income at tila laging short ang iyong monthly budget? Maaring kulang ka lang kasambahay sa tinatawag na financial literacy o kaalaman pagdating sa usaping pinansyal. Paano ka nga ba matututo ng financial literacy at gaano ito kahalaga sa ating pamumuhay? Lalo na ngayong panahon na sobrang taas na ng mga bilihin at marami sa atin ang hindi alam kung paano pagkakasyahin ang kanilang mga sahod o kita sa hanap buhay. And to share some knowledge about financial literacy, makakasama ang dalawang financial advisors to give some financial tips. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Engineer Chris B. Tolentino, Licensed Financial Advisor ng one of the leading insurance company dito sa Pilipinas. Ang topic natin today is all about financial literacy, na kung saan ito po ay isang kaalaman at kahusayan ng isang tao pagdating sa buhay pinansyal at tamang paghawak ng pera. Kaugnay rin ito ang pangunawa at aplikasyon sa buhay ng tamang pag-iipon, paggastos, pagbabudget at pag-invest para lumago ang ating pera. Upang sa ganon ay magkaroon tayo ng tamang mindset ng kaalaman at pagdating ng panahon, yung tinatawag nating financial freedom. In terms of banking, ito ay isang licensed financial institution na kung saan pwede tayo ditong mag-savings para kumita rin in terms of interest. Maraming mga ino-offer ang bangko ng mga savings kagaya ng personal savings, time deposit, etc. Napakalaki ng nagagawa ng bangkos, lalo na kung tayo ay isang negosyante. Sa bangko, pwede rin po tayong mangutang para magamit natin sa ating pagninegosyo. Pero take note, kailangan yung perang inutang natin sa bangko ay magamit natin ng maayos at tama. Sapagkat kung namami-management natin yung perang hiniram natin sa bangko, lalo tayong malulubog sa utang. Pagdating naman sa savings, tayo as a financial literate, kailangan may mga kanya-kanya tayong savings, kagaya ng educational fund, ang retirement fund, lalo na yung emergency fund. So, sa tingin nyo, anong mas magandang gamitin? Para sa akin, mas magandang gamitin yung debit card. Kasi ang credit card, in terms of credit nga, utang. So, kapag ginamit mong credit card, ito ay utang na dapat mong bayaran. Masasabi mong financial literate ang isang tao kung siya ay may sapat na kaalaman at kahusayan pagdating sa kanyang finances. Paano ka ba hindi malulubog sa credit card? Napakasimple lang. Siyempre, wag mong gamitin ang credit card o wag kang mangutang through using credit card, lalo na kung hindi mo kayang bayaran. Ito ay kumikita. Kung sakaling hindi kumikita ang investment mo ayon sa iyong kagustuhan at ayon sa napagkasunduan, ito ay isang masasabi mong bad investment. Kasi wala siyang ROI, yung tinatawag na return on investment. Thank you, Mr. Christopher Tolentino. This time ay pag-uusapan naman natin kung ano ba ang advantage kung ikaw ay insured. To discuss that, narito ang isang Assistant Unit Manager of a life insurance company. Sa pagiging financially literate ng isang tao, kasama dun yung makagawa ito ng paraan para maprotektahan ito, yung ating income, asset, businesses. Dahil alam natin na it takes time para mabuo natin yung ating mga income at pinaghirapan natin yan at ayaw natin na basta-basta ito mawawala ng isang saglit. And ang maganda ngayon sa life insurance sa panahon ngayon, may kasama na itong investment. So ito yung tinatawag nating VUL o Variable Unit Link Insurance. So sa madaling sabi, insurance na may kasamang investment. At ang advantage nito, insured ka na, may protection plan ka na, may investment ka pa. Good question ito actually kasi maganda talaga na makapag-avail tayo ng life insurance. Pero marami tayong mga bagay na dapat i-consider. Una, sa lahat, alamin natin kung ano ba yung priority mo. Is it more about insurance or more about investment? Because we, as financial advisor, we can create a customized plan depends upon your need. Second is your budget, syempre, dahil isasama na natin ito sa monthly expenses natin. So, mas maganda na sustainable siya, but still comfortable tayo. Na-maintain natin yung lifestyle na meron tayo, na hindi tayo mahirapan na pagbabayad monthly sa pag-avail ng life insurance.
we can start small. Pwede naman natin yung i-upgrade sa pagdating ng panahon na mas naging okay na yung income natin. And third, kung saan naman tayo kukuha. Siyempre, maganda yung kumpanya na matagal na sa insurance industry. Kumbaga, may credibility na at marami nang napatunayan ng mga successful teams. Fourth, find a trusted financial advisor. Maganda na yung financial advisor natin ay mapapagkatiwalaan natin. Mas maganda nga kung kakilala natin para at least madali yung communication natin sa kanila kasi kami rin yung tutulong sa inyo para dun sa mga iba't ibang process dito sa insurance industry. And lastly, kailan ba tayo dapat mag-avail ng life insurance? The answer is now. Kasi 'di ba, ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. Mas maganda hangga't kaya na natin na makapag-avail ng life insurance, simulan na natin siya para na-start na natin agad habang bata pa lamang tayo at yung investment na to mas mapapakinabangan natin sa future kasi ang presyo ng life insurance ay dumedepende sa edad ng tao. Life insurance is a love language. Alam natin na temporary lang yung buhay natin sa mundong ito. Darating yung time na mawawala tayo at iiwan natin yung family natin. Pero yung problema kasi, paano kung tayo yung breadwinner ng family? Sa atin umaasa yung pamilya natin. Pag tayo yung nawala, hindi lang sila maapektuhan emotionally, pero maapektuhan din sila financially. Kumbaga, para silang napilayan dahil nawala yung someone na nagpo-provide sa family financially. And it's the best feeling na mayroon tayong peace of mind na kung kailanman di natin alam na pagpahingahin tayo ng Diyos, alam natin na mapapagpatuloy pa rin natin yung pagmamahal natin sa family natin through life insurance. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw sa ibinahagi ng ating financial advisors. Be wise and practical sa ating mga pinagpagurang salapi. At para sa iba pang tips, manatiling nakatutok dito lamang sa Serbisyong Bayanihan.